Food Explorers, get ready for another food adventure. Welcome to Palustre Cerca. At mas espesyal ang ating paglalakbay dahil makakasama natin ang farm owner na hindi lang magaling magluto, kundi isang award-winning host at journalist din, Miss Susan Enriquez. Hilit kami ng mga putahing simple at siguradong kayang-kaya mong lutuin sa sarili mong kusina. Love it! Gandang ng color! Tara nang magluto, kumain at magkwentuhan dito sa Farm to Table. Ang balimbing hindi lang ho sa politika. Meron no dito! Food Explorers, syempre, we are always excited to be with people na talagang malaki yung inambag sa kahit anong industriya na pinapasok nila. And I am with one and only, Ma'am Susan Enriquez. Hi! Tututo si Chef dito sa aming munting farm, dito sa Palustre Cerca. So, alam mo, ako mahilig. Ewan ko ba kung ano mahilig ako sa halaman, mahilig sa prutas, mahilig sa gulay. Mahilig sa nature. Sa nature cup, ito golden shower. Oh, okay. shower, So, kwan pa lang siya. Nag-establish pa lang siya, nag-acclimate pa lang ba siya, ma'am? Kalilipat lang ba nito? Hindi naman, pero malapit na siya mamulaklak. Gustong-gusto ko kasi bulaklak niyan. Ang ganda, Okay. di ba? Ibang variety ng bonggabilya. Ayaw nga, no? But Di ba mas pino parang- yung dahon. Mas pino yung dahon, mas masinsin. Ito ang tinatawag na yellow kaimito o abyo. Abyu. Ito Okay. yung bunga niya, chef, pag hinog. Yes. Yan. Kita mo ang sipag nilang mamigay ng bunga. At saka, ma'am, ang liit-liit pa lang niya. Yes! Kunin mo na yan. Tapos gusto ko tikman mo dahil ko naman yung explorer. Ayan po. Yan. Hello, Abyu. Nag-meet kami Abyo, ulit abyo. Yellow kay Mito. Opo. So, paborito ko yan dahil lagi siyang namumunga. Talagang masipag siyang magbigay ng bunga. Ito. Yellow kay Mito po yan. Uy! Yun! Oh, Grabe perfect. naman. Oo. Mm. Mm. Oh, grabe. Yan. Creamy. Mukha kang kay Mito. Mukha siyang kay Mito, di ba? Mm. Pero medyo kakaiba yung lasa niya. Parang tingin ko nga dyan, mas... Hindi siya kasing creamy ng kay Mito. Yes, Pero mas matamis siya sa kay Mito. At saka mas ano yung dense yung laman niya, Yes. di ba? Mas dense yung laman niya. Yung tamis naman para siyang yung inasukalan. Oo. Ganun yung tamis niya eh. Ayun, nakikita ko may papaya ka dyan, ma'am. Ito, papaya. Pwede ba natin gamitin pang luto yan mamaya? Uy, kita mo na bilog na bilog yung papaya. Kaya nga eh. Ma'am, ito, hulaan mo na lang. O, ito ay chicken breast, di ba? Chicken breast. Ano, pinipilay mo ba yan? Paano? Hinihiwa ko lang, pinaninipisan ko lang po. Oh. Tapos, kasi kadalasan, di ba, pag yung combination ng papaya, malunggay, tsaka manok, automatic, Tinola? tinola. O, pwede ginataan. Or pwedeng ginataan. Oo. Ito lang naman po, ibang kwan lang, ibang Anong gagawin? application, kumbaga. Oh. Same Ingredients. ingredients, pero iba lang yung atake. Oh. Gagawa tayo ng crispy fried chicken. Tapos yung malunggay natin, iibahin ko lang din siya ng presentation. Pinitas natin yung papaya dito, no? Yes. Uy, may bayad dyan. Ay, Pati itong malungga. ayan. Ma'am, ito, di ba nag-culinary school ka din? Oo. Sa busy ng isang Susan Enriquez, Oh. doon ka naman talaga bibilib kay Ma'am Susan eh. Talagang nakapagsingit pa ng culinary arts course ka. Wala lang, parang dagdag kaalaman. But, I mean, you know, let's face it, pag kami gano'n, parang may mga dagdag na kaalaman kang natututunan na hindi mo naman matututunan kung ikaw ay nasa kitchen lang talaga na nag-aaral. Yung kunya sa bahay. Oo, That yeah. makes sense. So, Yung technical foundation, ika nga po. Ano? yes, oo. Ang dami nagiging dagdag na kaalaman pagka talagang inaral mo ng formal yung isang bagay. Ganon. So, yun lang. Yun lang naman, parang meron akong gustong specialty, so gusto kong matutunan kung paano talaga yung tama noon. Okay. Ang paborito kong lutuin kasi pasta. Yan. Okay. So, inaral ko paano gagawa ng yung pinaka, yung pinaka noodles. Yeah. Fresh. Na Pasta fresca, kumbaga. Yes, oo. Yung ganun ba? Yung mga nanonood sa atin, mga food explorers natin na nagre-reklamo na busy sila sa buhay. Ah. Ito po,
ang case study ninyo na you'll never be busy enough pag gusto mo yung ginagawa mo. Galaw-galaw, Yeah? pero hindi pumanaw. Di ba? Actually, bukod sa balustre, Plano restaurant naman ang susunod. Actually, hindi naman restaurant. Parang coffee shop lang na maliit. Okay. Parang ang order, parang limitado lang siya. Hindi ko, I Hindi cannot yung offer. full Yes, meron restaurant lang. menu. Ito lang talaga yung mga choices nyo, parang ganyan. Apo. So, tapos gusto ko talagang special siya. Yung pinupost mo sa FB mo is yung pagkain pagkaing malinis. Meaning, lutong bahay, alam mo kung saan mo hinarvest. Kaya sabi ko, chef, sa'yo ang happy place ko kasi palengke. Yeah, totoo. Kasi sabi ko, ay nako, pag ako na malengke, hindi mo pwedeng lokohin na sariwa ang isda. Pero hindi. Yes. Hindi mo ko sabihin, sariwa, maganda yung gulay. Alam ko ang bagong pitas. Yeah. Dahil essential life skill ang, pamamalengke, I think mas dapat i-integrate yan doon sa lifestyle natin. Lalong-lalo na ngayon, although kahit modern na. At the end of the day, it's sa afternoon. Yeah. Ayan ang mga words of wisdom. Ito, ma'am. So ano, chef? Ano yan? Ito na yung ano mo, yung chicken. Chicken. Ma'am, inasinan ko lang to, nilagyan ko lang garlic tsaka onion powder. Tapos i-fry lang natin. Yan. Oh. So, lang ito. Flatten talaga, Opo. no? Para na siyang torta. Torta na chicken. Tortang chicken, di ba? Yan. Chicken breast Tapos yung mo ng itong bread. breadcrumbs para po for texture. Oo. Okay. So ito na, chef. So, okay na yung ating chicken. Chicken fillet. Chicken fillet, i-rest lang natin yan, ma'am. Habang ginagawa ko naman yung side dishes natin. Okay. Well, Wow. side dish actually. Okay. Kasi yung papaya natin, Yan, parang yan, chef, yung magiging nito, yung... gulay element niya, ma'am. Oo, yun. Alam mo ba, chef, yung niya, yung dagta ng papaya, napakagandang meat tenderizer. Opo. Yung alam niyo yan, papain. Papain, pagka halimbawa gusto niyo magawa ng barbecue at ayaw niyo makipaglabang kayo sa karne, ano yun yung karne sa pinakadagta ng papaya? Ay, ang lambot ng inyong karne ng inyong mga barbecue, hindi kayo makikipagtalo. True. Pwede rin po nilang gamitin, ma'am, yung dahon. Dahon ng papaya, opo. Pampalambot din. Yes. So, yes, chef, parang ka nag-get ka ng parang yan. Opo, parang pang-atsara lang din. Pang-atsara, oh. Pero hindi ko po siya iluluto. Oh. Ang gagawin ko sa kanya ay Parang ensalada. ensalada po ang kalalabasan nito, ma'am. Okay, so iano muna siya. Lalamasin ko lang sa Lalamasin asin. para matanggal natin yung dyan. I'm just gonna rinse this. Okay, yan na, malambot-lambot na, oh. Opo, pliable siya agad eh. Mhm. Pero para lang mas matanggal natin yung dagta, ibababad ko lang siya muna dyan, ma'am. Bago natin siya i-rinse. Tapos, in a way, para na rin siyang nababrine. So, nagkakaroon ng lasa yung Pinaka-meat ng opo, papaya. ng papaya natin. And then finally, for our last component, Yes, you need yung this. pinaghirapan mo pong... Malunggay! Ayan. So, gagawa lang ako, ma'am, ng sauce. Sauce. Sauce gamit ang fresh malunggay. Oh, ibe-blender mo? Opo. Yun. Sariwang-sariwa Sariwa yan. po. So, we have cream here. Pampakapal din po ako. Mayonnaise. Ayan, ganda. Para siyang ice cream. Parang ice cream. Oo. Siyempre, ma'am, tigman ko muna. Meron siyang parang pait. Pero Kasi itong malunggay, may kaunting pa ito eh. I don't mind. Okay. Lagyan ko lang po ng Basta iisipin mo na pagka mapait, masustansya. healthy. Oo, Yes. healthy siya. Ako yung chicken natin, I just wanna show them. So, isi-serve ko lang siya ng whole. Oop. And then, yung brined lang natin na Papaya. papaya, pinigaan ko lang ng kaunting kalamansi. Love it.
Gandang ng color. First time ko ipagluluto si Ma'am Susan sa Farm to Table. So, Yes! Ang sarap. Refreshing yung papaya. Naku, meron akong bagong flavor na sauce. Meron akong favorite ngayon na sauce. Yan, gusto ko yung malunggay. Ang sarap niya, yung sariwang-sariwa. babawasan ko lang yung malunggay. Para hindi siya ganun ka... Ka-strong. Oo. Pero ako, okay sa akin matapang. Okay. Kasi bilang ang malunggay ay super Superfood, yes. Ayan, so okay sa akin na marami siya. Lasang-lasa ko yung malunggay. Ang sarap. Tsaka may certain freshness siyang binibigay. Ganda ka, mga nagda-diet. Tsaka may Bakit ka texture. mag-IF pa? Pwede ka namang mag-chicken moringa. Galing na yan. Baka pwede ito ipasok man dun sa cafe mo, ah. Oo nga. Ay, yung avocado namin, maraming bulaklak. Chef! Paano kita mabibigyan, Chef? Ay, di bali, ma'am. Kabite lang din naman Ay, ako. na bulaklak, oh. Dami na. Ay, salamat po, Tas. Marami na binibigay na. Nako, na bunga. busog na naman ang mga taga-unang hirit. Oo. Alam mo, kasi sumasabi, ayaw, ibenta. So, ibebenta, ay konti lang din naman niya. Mas masayang may mapakain ka sa mga kaibigan mo, di ba? Hindi, tsaka kwan yun, ma'am, eh. Love language yun, eh. Ganun mo pinapakita yung pag-appreciate mo sa mga tao na kapaligid sa'yo. Gusto kong masaya sila. So, ay, ito puno ng paminta. Ayan, oo. Oh, yung mga hindi pa nakakakita ng puno ng paminta, Ayan. ito po. Ang bunga ng paminta. Yan. So, pag nagluto kami na kailangan ng pamintang buo, iba ang anghang ng pamintang sariwa. True. Maniwala ho kayo. Meron ako ditong peanut butter tree. Peanut butter tree? Yes, sabi niya, bakit siya peanut butter? Kasi yung bunga niya, lasang peanut butter. Eto, Ganda. this is the peanut butter tree. Patasan ng bunga Ano mo. itsura ng bunga nito, ma'am? Bakit kung kailan kita kailangan na wala ka ng bunga? Peanut butter tree? Dapat nakatikmo mo yung bunga niyan. Hindi, pero lasang peanut butter. Oh, ma'am, Nga. ito, Ano amoy mo? lasang mani na hilaw. Alan? Yung mani? Yung amoy? Apo, gusumutin niyo, ma'am. Ba? Ay, oo, amoy maninga. Ito na lang, chef. Kuha ka lalo ng balimbing. Ayan. Ah, grabe Oh. naman. Tara! Balimbing! Pwede pa ito, ma'am. Oh, pwede yan, chef. Oo. Tamis! Tamis. Oh. Tamis ng bilimbing. Allah, Oh Allah. my God. Ang lalaki, oh. Kain kayo. Kain kayong balimbing. Ang balimbing hindi lang ho sa politika. Meron na dito. Yan, oh. Yan, oh. Ano naman ito? Alin? Ah, Betel? yung ano yan, di. Para siniguelas, pero tikman mo, nakakain niya, maasim yan. Chef, tikman mo. Yaman din lang mahilig ka tumikit. Tikman mo, maasim yan. Para po siyang yung Indian mango. Yun! Ah, Ito pa lang yung pinagtataniman mo, ma'am. Ah. Marami ka na makukuha. Sige. Mahilig kasi ako sa mga citrus na prutas. Kaya ang dami ko ditong citrus. Yan, parang hindi. So may kalamansi. Ito ay Katmon. katmon, di ba? May bunga na rin yung katmon mo, ma'am. Yes! Ito ay Japanese orange. Kaya lang, may takip. Malalaki na yan eh. Pwede na siguro itong pitasin. Tignan natin. Chef, tulungan mo ko. Tapos para matikman natin, kasi matamis yan, alam ko eh. Buksan mo, Chef, dali. Kasi Japanese, ano yun eh, yung Japanese orange. Alam ko pa, hinog na yan kasi malambot na eh. Ah, maganda na nga yung kulay. Ano po pagkakaiba ng Japanese orange sa kwan? Sa yung lasa, yung tamis. Ewan ko lang matamis na. Matamis na? Yeah. That's okay. Juicy. Saan? Puno. Alam mo yung ano, baby cucumber? Ay, opo. Pepinito. Halika di. Ah, ano tawag doon? Pepinito. Paborito po ni Ate Suzy. Oo nga. Ayan, ma'am. Yung puno. Sabi Ayan. ko kay Susie. Damo lang yan eh. Ito po, hinog na. Ito, hinog na yung item. Yan po yung parang native natin na. Akala niya pagkain lang ng dagayan. Mamukuha lang ako ng buto, ma'am. Kumuha ka, tatanim mo? Ang dali lang yan eh. Pag ano na, dadami na agad siya. Paano kayo, ma'am, nagkakilala? I mean, gano'n na kayo katagal magkasama? Si Laura ay 15 years na sa akin. Sa
sa kanya ka na rin lumaki. Kasi nung dumating siya, sabi niya gusto niya makapag-aral. Gusto niya makapagtapos. Alam mo, yung mga pangarap Yeah. niya. Parang kung ano ba may tutulong, matupad yung pangarap niya, di ba? Nagumpisa si Ate Laura bilang kasambahay ni Ma'am Susan. Pero sa pinakita niyang loyalty at kasipagan, siya na ang tumatayong assistant manager ng Balustri Cerca. At ang madalas silang bonding, pagluluto at food trip. Natuto akong magluto, elementary pa lang ako, siguro mga grade 3. Marunong ako magsaing ng bigas kasi siyempre dati mahirap yung buhay. Noon, lagi kaming naiiwan sa bahay. Tapos kaming mga magkakapatid, tinuturuan kami kung paano magsaing para umalis man sila, marunong kami, hindi kami magugutom. Sa family niyo, ikaw yung nakapagtapos lang, di ba? Una. Oy, sa ano yan? PUP yan, oh. Yung isa. PUP yan, ah. Hello po, mga food explorers. Ako po, si Laura. Ngayon po, ako'y magluluto ng ginataang talbos ng balinghoy. Ito po siya yung talbos. Ang kukuhanin lang po natin is yung pinakatalbos po niya. Tapos, gagayatin po natin siya ng ganito po. Sa Tagalog is balinghoy, pero sa English po is kasaba po. Kailangan din po natin ng pangalawang gata, kakang gata. Ito po yung unang gata. Kailangan po natin ng panlahok na alamang, asin para sa to taste, bawang, sibuyas, tsaka sili. Ito pong recipe na to, kinalakhan ko na po to kasi ito po yung madalas na niluluto ng aming tatay. Yung tatay ko po, mahilig sa maanghang. So lahat ng ulam po na iniluluto niya, hindi po mawawala yung sili. Kaya kami, nasanay na rin kumain ng maanghang. Yan, iwain po natin yung sili. Ilalagay na po natin dito sa kawali po. Tapos, sibuyas, bawang, tapos itong alamang, tsaka ito pong pangalawang gata. Hintayin po natin siyang kumulo, tapos saka natin siya haluin. Pero yung iba, ang kadalasan, ang iba pag nagluluto, ginigisa nila yung bawang, sibuyas, tapos yung, kung ano man yung lahok nila. Pwedeng baboy, pwedeng tinapa. More than 10 minutes, ayan, kumulo na siya. Ayan. Pwede na po natin siyang haluin. Ngayon, hintayin po lang po natin na medyo matuyo po siya. Saka po natin ilalagay yung unang gata. Hindi na po natin siya tatakpan para madali po siyang matuyo. Ngayon, ilalagay na po natin tong unang gata. Tapos, isabay na po natin tong sili. Ngayon po, kasi nailagay na natin yung unang gata. Ngayon, hihintayin na lang po natin siyang kumulo at maluto yung gata. Tapos, isi-serve ko na po siya kay Ma'am Susan at Chef JR. Dito ma'am, may agriculturist kayo na katrabaho o Wala. Kami walang? Kung Kami anything goes. Anything goes. Basta try ka lang ng try na magtanim. Pero kasi, yun naman ang nature talaga. Ay, sa bagay, sa gubas nga. Wala naman nagbabantay na agriculturist doon, di True. ba? Hindi lang farm tour ang pwedeng gawin dito sa Balustri Cerca. Staycation spot din ito para sa buong pamilya. We can accommodate sleeping capacity 50 packs. Ang madami. Ito kasi ito, pero dito good for 20. Ba't parang malaki siya for 20 packs? Ha? Baba yung pinaka-kainan, sa taas yung tulugan. Kompleto na yan. Dadalhin nyo na lang dyan yung lulutuin yung pagkain. Tapos dito ma'am, sa Balustre, may nakikita ako, may pool. May pool, may basketball. Ayan, oo. Well, actually, yun lang naman ang meron dito that you can walk around, ganyan. Okay. Ikot ka lang ng ikot, may exercise ka na. Alright, may video ka ba dito? May videoke. Ayun. Kaya lang kailangan marunong kayo kumanta. Oh, siyempre. Noise pollution yun. Pag pangit mo. At saktong-saktong gusto nila mag-concert or may mga special events sila, meron kayong... Meron kami dito pavilion na pwede nyo gamitin. Yes. For any
occasion, wedding, reunion, birthday, debut, whatever. Yes. This one can accommodate mga 100 Kaya person. Meron kami na social media page, pwede doon magpaano ng mga inquiries na lang. Tapos kung meron kayong gusto makausap, may makakausap naman kayo doon. So this is our small, humble place. Oh, ito ma'am. Siyempre, yung weather, yung visual, napaka-picturesque ng kahit anong angulo, pwede kang mag-post dito eh. Pero I think, ang pinaka nagustuhan ko dito, hanggang sa logo mo, Loyal Kapuso. Ganyan, kapuso tayo. Loyal Kapuso. Yan, katas ng Ayan. pinaghirapan. Oo naman. Matapos mag-ikot sa farm, si Ma'am Susan naman ang bibida sa kusina para ipatikim sa atin ang pinagmamalaki niyang ampalaya dish. Ito naman siguro, chef, ay naluto mo na, yung ampalaya. Hindi ko lang alam kung na-try mo na ba yung may biskotso. Actually, yun nga po yung tinatanong ko, ma'am eh. Ba't may biskotso? Bakit may biskotso? Wala lang, para dagdag texture lang ba? Pampakapal nung Tapos sabaw. I hope this biskotso is medyo matamis. Opo, tamis. Pwede. Alam mo kasi ito yung nung bata kami, ang nanay ko lagi nagluluto nito. Kaya yata na ano ako sa pagkain ng ampalaya. Okay. Nawili kasi parang, wala man siya pait. Ganon. Oh. Di ko alam kung ina-absorb niya yung pait ng ampalaya. Pero wala po kayo ibang ginagawa dito sa ampalaya, hindi nilalama sa asin? Nanay sa ko tubig. parang inaano niya sa asin, binababad sa mainit na tubig. Okay. Tapos lalagyan niya ng asin, tapos gaganuhin niya para dubawas ng ano. Pero ako na ngayon, parang minsan hindi na lang. Ako. Pwede namang wag na. Opo. Yan. Saka parang tingin ko, chef, may variety ng ampalaya na hindi mapait. Feeling ko rin. Kasi I mean, hindi meron- po pantay-pantay yung pait nila. Yes, kasi parang merong ampalaya na parang malalaki yung hibla, ganyan. Ito yung variety na hindi masyado mapait. Pero pag yung green, Oo. na magkakadikit silang gano'n, yun ang mapait. Lalo na po yung native. Oo, lalo na yung native na pang pinakbet, di ba? So, may kaya piliin nyo na lang din yung ganung variety. Yan. Tapos bawang sibuyas, kamatis na tayo. Okay. Yan. So, nagluluto ka ng ampalaya, I'm sure ang luto mo ay may itlog. Actually, kahit ano po, minsan boiled lang. Lalo na pagkuan lang, pag may maganda akong nakuhang bagoong isda, boiled lang po. Ano to, olive oil? May budget? Taray. So, pwede na nating simulan ang ating paggigisa. Ma'am, sa lahat ng shows na ginagawa mo, hindi ka inoferan ng cooking show? Parang wala pa eh. Lagi na lang ako pinagluluto sa unang hirit. Wala Oo. namang extra bayad eh. Yan. So, hindi ko na masyadong lagay ko na tong hipon. May budget. Daming hipon. Ay, yung ano pala, chef, yung Kaldo, ma'am? kaldo. Ito na po. Pakukuluan na natin. Gaano karami, ma'am? Sige na. Pwede niya, chef. Kasi hindi naman kailangan parang mas Sabaw. sabaw. Oh. Lutuin lang natin ang hipon. Sabihin mo, ma'am, pag sobra Sige. na. Okay na yata. Okay na po. Okay na yan. Yan, tayo lang natin kumulo ang ating nung palaya. Yan palang ulam na to. Sabi nung nanay ko na pag nagluluto, paiinitin ng ulo ko, papait yung ampalaya. Ay, Di ba sabi, may ganun pamahiin, ano? Luluto ako ng ampalaya, umalis ko dito. Pinalaman kaya noon. Sabi, papait yung ampalaya, tapos pag mapait, Sisisihin ka. So pag inihain na niya, parang alam mo, ang lapot ng pinaka-sauce, ganyan. Kasi nga, nilagyan niya ng biskotso. Yeah, so pwede na natin ilagay itong kumukulo-kulo na siya. Sige, lagay na natin itong ating ampalaya. Ha? Alam na to. Magpapatumba ng kanin to. Kailangan ito, may kanin to, may kanin. Yan. Ayan, pagka ganyan, sarap ng luto ng ulam, healthy. Tapos saglit lang naman ng ampalaya. Hindi man kailangan overcook Yes. di ba? Actually, Sarap yan, mabantuan lang ng mainit na tubig yan. Okay na. Yes. Yan. Yan, yung ganyan, okay na yan eh.
Kaya lang, siyempre, ang ano natin, ang tinatawag natin pinakakaiba dito, meron siyang Biskotso. biskotso. Pero inisip ko rin ma'am kung gaano ba ako kadalas kumain ng ginisang Ang palaya? ampalaya na may hipon Okay. Ako kasi nga, yung pagmadalian, kasi ang hirap, di ba? Pag wala kang hipon sa bahay, di ba? Yeah. Pero ang itlog, kadalasan, yan ang meron sa mga bahay. Yes. So, para mas madali, lalagyan mo na lang ng itlog. Itlog. Yung ampalaya mo kung nagluto ka, para may madali ka. Malinamnam. Naglalaway na ako Malinamnam na yung lasa niya. Manamis-namis na siya dahil doon sa hipon. Okay. Yan, manamis-namis na. So dahil ano na siya, almost cook na rin naman yung ating gulay. At sabi Apo. ko nga, di ba chef, hindi naman siya kailangan i-overcook. Yeah. Tapos yung pinaka-ingredient niya na hipon is nakikita natin, luto na rin naman siya. Tumiklop na siya, yung kapalaran niya, nakita na niya. Ayan na. Di pwede na natin lagyan ng lagyan ng biskotso. Yan. So, yan chef, makikita mo, mag-iiba lang yung ng sabaw. Opo. Texture. Medyo lalapot. Di ba? Okay. Medyo lalapot lang siya. Tapos may dagdag din pong kaunting tamis. Yes, may kaunti siyang tamis. Ayan. Ayan na, ginisang ampalaya with biskotso. Ang excitement ko ay matikman ni Chef yung aking ampalaya with biskotso. Biskotso. Kasi sabi ni Chef, alam mo, nagluluto naman siya. Marami na siyang niluluto. Marami siyang alam lutuin. Pero hindi pa niya na-try to. Pero ito, Chef, nung niluto ni Laura na talbos ng kasaba, na-try mo. Kasi Apo. sa mga Bicolano daw, ang pangaraniwan yan. Yes. Yan po yung everyday na Actually, hindi lang po sa Bicolano. Kahit sa maraming probinsya, ma'am. Yan staple na ulam. Okay. kasi yun po yung maraming tanim po doon. Yes. Lalo na basta po, ma'am, sa isang lugar na maraming nagtatanim ng balinghoy, matik yung mga tao Matik doon. yung talbos niya. Yes. Kasi nung nagluto si Laura niya, parang sabi ko, naluluto ba ganyan? Akala ko, laing. Apo. Nung niluto na, laing ba to? Yung pala talbos siya ng kasaba. At least may pakinabang ka, di ba? Doon sa Magagamit mo yung dahon, tsaka yung Laman niya. ng kwan. Oo. Kaya lang, mahilig sa maanghang. Hindi ko Masarap mahilig yan. sa maanghang. Chong. Yung ano ko? Anong may nilagyan ng biskotso? Ano na dagdag sa ano niya? Texture. Texture. Literal na dinurog na tinapay. So parang may mga micro sponge kang na titikman. So, yeah. This actually works. Siguro mas na-appreciate ko siya this time. Kasi alam ko yung kwento na nakaakibat doon sa recipe ninyo. Na parang sinishare mo na rin sa akin yung kabataan mo. Na kinukwento mo kanina pag yung mga kapatid mo nag-aagawan kayo dun sa sarsa. Sa sarsa, Mm.